pag-pray nyo lang ako na huwag matulog. Ayan. Hindi, pag-pray nyo lang ako huwag makatulog. Kasi meron akong parang itong week kasi, parang magmula nung Sunday, nagpe-pray ako ng mga may sakit. Parang buong week, panay mga may sakit yung pagpe-pray ko. Then, parang pagkagising ko nung, kailan ba yun? Basta nung Thursday, parang may mga pantal ako sa dibdib tsaka sa likod. Tapos yun nga, parang iniisip ko kung bungang araw lang ba siya or allergy, parang ganun. Tapos parang binilan ako ni Jen ng gamot yung maliit, tapos ng Dove. Tapos nung tinake ko siya, naging antukin ako, paantok-antok. Kaya parang yung mga itong mga nakaraang araw, yun nga, nagiging antukin ako. Kaya yun, pag-pray nyo na tsaka mawala na rin siya para makapag ng normal. Okay, so ang title ng message natin for today ay The Testing of Your Faith and Character. So baka sabihin ng mga estudyante, ayan, test na naman. Kaka-test lang ng Friday tsaka Saturday. Ayan, test na naman. Pero alam nyo ba, sabi ng Bible, di ba talagang kasama sa buhay natin bilang Kristiyano ang testing o examination ng Panginoon. Sabi nga ng 1 Peter 1:6-7, In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So, sinasabi dyan na ang pananampalataya natin ay tinetesting pala, di ba, sa pamamagitan ng apoy. And then James 1:2-4, sabing, Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith, sabi nyo nga, testing of your faith, yan, produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Yan yung verse ko dun sa Sandalite NHA, nung sila po ay nag-third year anniversary. And ang tema kasi nun nila ay perfection tsaka completion. Tapos, shinare ko, ang ibig sabihin pala ng completion, paminsan-minsan o perfection, ay ibig sabihin maturity. And yan yung sinasabi ng James 1:2-4 dyan, na yung perfect and complete, lacking in nothing, ibig sabihin dyan, matured. Ayan. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, matured. Ayan. Sinasabi dyan, James, na ang mga testing pala sa atin ng Panginoon ay nagpapamatured sa atin. So therefore, wag daw pala tayo na malugmok o kaya naman ma-down o kaya naman mabugnot kapag dumadaan tayo sa mga testing. Kasi ibig sabihin, gusto lang tayo pag-maturin ng Panginoon. And di ba ganun din nga sa examination, malalaman ng teacher kung may natutunan si Raylene kapag nag-undergo si Raylene ng examination. And kapag bagsak, kailangan ikunin mo ulit. And alam nyo ba, most of the time, ganun din pala si Lord, makinig kayo maigi, na minsan malalaman mo daw na tinetesting ka ni Lord kapag dumadaan ka sa paulit-ulit na testing or cycle. Di ba? Kung kakabasa ko lang nga yun kahapon, naisip ko, kaya pala, na minsan may mga testing tayo, di ba, na paulit-ulit kasi ibig sabihin hindi pa pala tayo nakakapasa doon. Kapag halimbawa sa buhay ng mag-asawa, meron silang pinagtatalunan noon pa. Ngayon nag-come to surface ulit, bumalik ulit. Ibig sabihin, merong something na kailangan ipasa nila. Kasi kapag paulit-ulit yung bagay na yon o yung testing na yon at hindi pa rin nila aayos, lagi nilang tinatakbuhan, lagi nilang iniiwasan, hindi nila mapapasa yung test na yon. Kaya kinakailangan, kung merong testing, kunwari, parang same lagi yung pinag-aawayan. Di ba? Ibig sabihin, merong kailangang ipasa. Di ba? Ganun din. Halimbawa, minsan may mga hinaharap ka sa mga tao na paulit-ulit naiinis ka pa rin. Di ba? Ibig sabihin, maybe, pwede na kailangan ipasa mo yung testing na yon. 'Di ba? Na kailangan para hindi na siya maulit, 'di ba? Hindi mo na siya pagdaanan, ipasa mo na siya. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ipasa mo na siya. 'Di ba? Ako, ganun din ako. Akong pinaka
ang pinaka-ayoko talagang panaginip, although alam na natin ang ibig sabihin nun, yung binabalik ka noon, di ba, for example, tapos mo na yung college na yan, tapos mo na yung pag-aaral mong yan, sabay na naginip ka, nag-aaral ka ulit. Although alam natin kay Olokoya na backwardness yun, pero ayaw na ayaw mo, tama? Kasi pinasa mo na yun eh. And ganun din sa testing ng Panginoon. Ayaw natin hanggat maaari ulit. Di ba? Kaya dapat ipasa natin. Amen? Dati, sa sukat ka nakatira. Naasar ka sa kapitbahay mo kasi chismosa. Lumipat kang buli. Ngayon, nagkaroon ka rin kapitbahay, chismoso naman, lalaking version. Di ba? O ngayon, lilipat ka na, kupang naman. Ganun din. Di ba? May mga chismosa din doon. Lipat. Pero ang sinasabi nga dyan, hanggat hindi mo ipinapasa, palagi ka pa rin itetest ng Panginoon dyan. Di ba? Sa mga pagpapasensya, sa pagiging maawain, mapagbigay. Di ba? Kaya sana po, ipasa natin. Ano lang ako doon sa devotion na yon. Naisip ko lang, okay, kaya pala ganun. Na merong mga pagkakataon na uulit-ulit yung mga napapag-awayan o kaya naman na issue kasi kailangan may madil. Kailangan may ayusin. Na halimbawa, tinatry ka talaga, sinasabihan ka ng Panginoon na maging loving ka, pero inaano mo parang tinatanggihan mo. Di ba? Pero darating yung time, uulit yon. Hanggang sa hindi ka makatakas, mapupush ka talagang maging loving. Talagang may ihaharap sa'yo ang Panginoon na mga sirkumstansya para maging loving ka, maging maawain ka, maging mapagpasensya ka. So, naintindihan? Diba? So, kaya kailangan maipasa natin tong bagay na to. Sa mga magkakaibigan dyan, mga magkakaklase, mga mag-aasawa, na merong mga testing na nagaganap sa buhay ninyo. Kailangan dito sa testing na to, maipasa nyo ito. Okay? Kasi sabi nga dyan, God's goal for us, for our lives, isn't for us to be happy. Happy lang, di ba? But to grow in spiritual maturity. Hindi lang tayo gusto ng Panginoon na maging masaya, gusto rin ng Panginoon na mag-grow tayo, na maging matured tayo. Sabi nga, happiness comes from holiness. You will be happy for trillions and trillions of years when you get to heaven. But right now, you're in the growing stage and God is much more interested in your character than your comfort. Di ba? Meron tayong mga kasabihan na hirap muna dapat bago ang sarap. Kasi kapag daw pinag-usapan natin ang langit, panay sarap naman na talaga dun eh. Panay joy, panay happiness. Pero habang nandito tayo sa mundo, meron daw talaga tayong mga testing na dadaanan. Pero ang magandang bagay, pagdadaanan lang. Di ba? Yung aral ka muna ngayon, quiz ka muna, kasi isang araw naman, gagraduate ka rin. Di ba? Amen? May mga, kumbaga, tanggapin ng mga eye bags, tanggapin ng mga sleepless nights, o kaya naman, pagkaaga ng magising para mag-review. Pero yun nga, darating yung time, gagraduate ka rin naman. Okay? Kaya sabi nga dyan, God is interested in your character than your comfort. And how does God grow you? Ang sagot, through test. Kasi bakit? It's like when you work out in a gym where you test your muscles by lifting weights. The more that you test your muscles, the more your muscles grow. Parang sa faith din, di ba? Na kapag lalo itong tinetest, mas lalong nag-grow ang pananampalataya. Di ba? Ngayon, parang tinetest ka sa ambagan na 20. Di ba? Kasi darating yung time, hindi ka na malalakihan sa 20. Di ba? Sa 100, hindi ka na malalakihan. Kasi ang gusto ng Panginoon, i-stretch ka. Di ba? May mga pagkakataon, parang pinapapunta ka ng Diyos sa mga malalayong lugar. Pero para sa Kanya, malapit lang yan. Di ba? Kaya dapat ipasa mo yan. Naintindihan? May mga hinaharap kang bata ngayon na ang kukulit, di ba? Pero darating yung time, pag-handlein ka pala ng Panginoon, di ba? Sa mas na bata, di ba? Kasi papamahalain ka pala sa eskwelahan. Magiging principal ka pala, di ba? So, kailangan ipasa mo yung bagay na yan. And sabi, God builds your character in a similar way. But the test that God gives you, examine many areas in your life, such as your character and patience. Kaya kapag ginradan niyo yung sarili niyo ngayong umaga na to, gano'n naka 5 star ang inyong character? Pastor, 1 star pa lang. Di ba? Pag ginradan niyo ang patience ninyo, 1
1 ang lowest, 5 ang highest. So, negative, di ba? Ang pasensya. Kaya naman, dapat, ipasa natin yan, yung character and patience na yan. And alam nyo, ang success kasi, ang victory kasi, ang ministry kasi, sabi nga daw ng mga preacher, andyan lang yan. Ang Diyos laging nagbibigay ng ganyan yan. Victory, success, riches. Kaso, ang kailangan maging ready nga dyan is yung character and patience. Kasi, kung magmamadali kang makatanggap ng ministry, Lord, gusto ko na ng ministry, lagpak ka pa dyan sa character and patience, darating yung time, ilalagpak mo rin yung ministry na yan. Bakit? Kasi lagpak ka nga dyan eh. Kaya dapat pasado ka sa character and patience. Sabi mo sa sarili mo, pasado ka in Jesus' name. And James described it like this. Sabi dyan, when troubles of any kind come your way. Any kind ha? Financially, materially, physically, emotionally, spiritual battles, loud battles, silent battles, medium battles, kung ano-anong mag-come on your way, consider it an opportunity for great joy. Sabi nyo nga, great joy. Parang joy ba yon? Great joy. Dapat pag sinabing great joy. Di ba? Amen? Great joy. Yung dapat opportunity yan para sumaya ka. Great joy. Sabi, you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Di ba? Na mag-grow yung endurance mo. So let it grow. Let it grow. Di ba? So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Yan naman ay version ng New Living Translation. Kaya, let it grow. Di ba? Hayaan yung mag-grow. Hayaan yung mag-matured. Di ba? Ayan, daan lang yan. Kasi, yan ang magpapatatag sa'yo. And the Bible tells us that when our faith is tested, our character will grow. Kaya nga dito ako nabibilib sa mga ka-churchmate natin na ang daming mga naranasang problema. Tapos pag nakita mo sila ngayon, parang si Jesus na. Di ba? Yung parang nakakatuwa kasi yung ganun eh. Yung parang pag nakita mo, ito kamukha to ni Jesus. Kasi yung dami niyang napagdaanan eh, tapos pinasa niya. Di ba? Kaya yun yung mga mas nakaka-bless. Kaya minsan, sabi nga daw, sino daw ang mga talagang preacher na nakaka-bless? Yung ang daming napagdaanan. Di ba? Kaya nung nag-preach di ba, sa church nila Benny Hinn, yung naging nila Hitler, sino nga Ben? Nasa dulo ng dila ako, patingin nga. Yan, Corrie ten Boom. Anong naging guest, si Corrie ten Boom kila Benny, hindi bless na bless yung mga pastor sa kanya. Kasi kahit ang daming mga napagdaanan, pero talaga naman yung character ginintuan, di ba? So, ganun din ang plano ng Diyos sa atin. Di ba? Kaya nga, for example, sino dito nakakapanood ng The Chosen? Kasi di ba nung nakaraan yung The Chosen, nire-reveal, ina-expose yung mga ugali ng mga disciple noon. Kay John pa lang, di ba? Kay James, ang yayabang, di ba? Kay Matthew, although iniisip ba talaga nila kung may autism si Matthew, di ba? Pero makikita mo doon na lahat sila din dumaan sa testing, di ba, ng Panginoon. And kung ipapas forward, si John, naging John the Beloved na siya kasi tinuruan talaga siya na magmahal ng Diyos ng tama at totoo. And ganun din tayo, alam nyo ba, na dahil tayong mga disciple at tagasunod ng Panginoon, tinetest tayo ni Lord. Pinopurify niya tayo nang ang character natin ay maging kagaya niya na. Amen? Ikaw ba kapag inaway ka, ganon ka pa rin, bato ka pa rin, di ba? And ganon sila noon. Di ba? Kaya nga sila tinawag na sons of thunder, di ba? Parang gusto na nilang paambunan ng apoy at kung ano-ano pa. Di ba? Kaya tayo, ganun din yon. And throughout the scripture, we see God test and grow the faith of some of the greatest biblical heroes. Di ba? Na ang dulo ng kwento ng buhay nila, umayos. Bakit? Kasi dumaan sila sa testing. Kaya He uses this same test to grow our to. Diba? Kaya ano-ano yung mga testing na ito na magpapagrow din ng ating pananampalataya. Kaya una, ayan, so i-take note natin. Number 1, na dapat mong ipasa. Test number 1, a difficult new task. Ayan, so paano daw natin na-test ng Diyos ang character natin? Kapag daw humaharap tayo sa hindi lang difficult, kundi bago pa.
'di ba, na gawain. Difficult new task. Sino sa inyo nakaranas na ng ganyan? And I believe lahat tayo nakaranas tayo ng ganyan, 'di ba? Halimbawa, transition mo from grade 6, 'di ba, to high school, first year high school or grade 7. 'Di ba? Andiyan yung mga nagkakaroon na talaga ng transition. Ako noon, parang nung elementary pa lang ako, parang ako doon, parang feeling ko naguguluhan ako doon sa paglipat-lipat ng room. Kasi ganun kami noon. Ewan ko lang kung ngayon yung teacher na yung naglilipat-lipat. Dati ang lipat, talaga, estudyante. Ganun din ba kayo? Hindi, teacher. Ayan. Sa amin, dati gulong-gulo kami kasi kami yung lumilipat ng room. Kaya parang sa akin, from elementary na dun ka lang sa desk mo, tapos nagkaroon ng transition, mga grade 5 ata yun, kami na yung lipat-lipat. Ang gulo, parang naguguluhan ako. And minsan, ganun din daw tayo sa buhay natin. Na merong transition o difficult new task na pinapadaan si Lord sa atin para mag-grow tayo. Di ba? Kasi kapag nakita ng Diyos na masyado na tayong komportable sa mga bagay-bagay o sa sitwasyon mo ngayon, dyan ka na talagang inaalis ni Lord. Kaya kailangan niya na may iharap sa'yo na difficult new task na parang para sa'yo bago, para sa'yo ang hirap. Di ba? Pero tatandaan mo, isa lang ang practicing sure dyan. Pagdadaanan mo yan. Di ba? Difficult new task. Sabi, you will face this test many times in your life and in your ministry. God will tell you to do something that seems impossible. At minsan pa nga, parang imposible. Pero alam niyo kung paano niyong malalaman na Diyos ang nagbigay nun? Kapag daw it takes faith na gawin yon. Di ba? Kapag wala-wala lang, hindi mo kailangan ng faith, hindi masyadong challenging. Pero malalaman mo na Diyos ang nagbigay nun at Diyos din ang magpo-provide, magsusustain sa'yo kapag feeling mo imposible at kapag feeling mo kailangan ng matinding pananampalataya. Di ba? Naalala nyo nga yung nag-build tayo ng sa Magdaong, parang para sa akin, impossible yun. Pero ang galing, di ba? To make the long story short, naging matagumpay naman, naging possible naman. Bakit? Kasi si Lord ang nag-ayos. Si Lord yung nagbigay ng mga bagay-bagay. And ganun din sa buhay natin. Minsan sa marriage, minsan sa family, may mga bagay na parang ang hirap solusyonan, ang hirap, di ba? Pero God is testing your character. Di ba? Para daw ganito, yung ginawa ng Diyos kay Noah. It's like when God called Noah to build the ark when no one on earth had ever seen rain. Di ba? Naalala niyo yun? Pinapagawa ng barko o arko si Noah, samantalang wala pa silang nararanasan. Di ba? Kung ikaw si Noah, anong gagawin mo? Hindi pa nga ako nakaranas ng baha. Hindi ko pa nakikita paano ba yun. Di ba? Hindi ko pa nararanasan umulan. Tapos, gagawa ko ng arko, ng barko. And minsan, alam nyo, ganun din daw tayo. Sabi nga, God may not ask you to build an ark, but He will ask you to reach for an impossible dream or complete an impossible task. Di ba? Raylene, may gusto akong ipagawa sa'yo. Panalunan mo yung picture mong ang sungit-sungit. Yung binabato kayo ng illustration board. Diba? Gusto ko panalunan mo yon. Hindi ko nga nakitang mag-smile yan. Hindi ko nga nakitang mag-hi yan. Tapos papanalunan ko. And minsan, ganun yung natin. Pinapagawa ng Panginoon sa atin. Diba? Nalala niyo yung kwento kay Lester Samral na mayroong pastor, ayaw na ayaw siya. Diba? Pag-preachin. Sabi ng Panginoon na umuwi siya, ikis mo. Parang yun? Ikikiss ko? Ginawa niya 3 beses, di ba? Pagkakiss niya daw, parang kala mo kumikis siya sa poste. Pero kinis niya pa rin, di ba? Yung pastor na yon, di ba? Hinag niya pa rin. Di ba? Sa dulo, to make the long story short, sabi? Ito yung pinaka-best preacher na nakita ko sa buong buhay ko, di ba? Si Lester Samral daw. Kasi bakit? Impossible task, pero ginawa pa rin. And alam nyo, nangyayari kapag gumagawa tayo ng mga impossible task, naaano yung character natin, nababago, at the same time, nag-glorify si Lord. Kasi siya lang ang gumagawa ng paraan. Amen? Kaya ganon. And then, kaya nga, ito ang faith. Ayan. So, i-ano nyo yan, i-take nyo yan, i-my day nyo yan, lagay nyo yan sa bunbunan ninyo. Sabi dyan, faith is facing the future without knowing what that task may be. So, yun pala ang pananampalataya. Diba? Naharapin mo yung future mo
kahit hindi mo alam ano yung task na yon. Di ba? Parang kay Noah, hindi ma-explain. Di ba? Pero ginawa niya pa rin. Okay, number 2. Sunod naman na testing, a major change. Yan, paano mong malalaman na tinetesting ka ng Panginoon? Di ba? At ano yung testing na pagdadaanan mo? A major change. Yan. Sino dito nakaranas na ng major change? Di ba? Sabi nga dyan, I call this wear test. Wear test. Sabi, it's a test that happens when a major change comes into your life and you don't know where God is taking you. Di ba? Parang naalala namin nung dati sa sukat nga kami nakatira, then biglang nag-announce yung, tawag doon? Yung PNR, di ba? Yung gobyerno, na ililipat kami sa Southville 3. Parang sa part namin, paano kaming magsisimula ulit? Di ba? Malaki kasi yung bahay namin sa sukat. Bahay kasi yun ng lolo ko. Tapos biglang nilagay kami doon sa parang isang kahon lang sa Southville. Kaya parang naisip ni mama, parang maiyak-iyak siya kasi yung kama nga namin di magkasya. Di ba? Dami-dami namin gamit nung time na nasa sukat kami. Then pagkakasyahin doon sa sa Southville, di ba? Doon sa bahay namin sa housing. Kaya parang nung time na yon, ano ba Lord, anong gagawin namin? Di ba? Bakit kami ganito? Yung pala may papagawa sa amin si Lord, di ba? Na magpapastor pala ako. Diba? Na mag-church pala ako dun sa Sendalite, diba? Mapapanalunan pala ako ni Pastor Mon. May mga ganon, diba? And ang tawag nga dyan is wear test, diba? Na kapag daw, pinapapunta ka ng Panginoon, diba? Sa mga lugar na hindi mo alam, testing yon. Sabi nga, God tells us to go and changes everything in our lives in the process. But He doesn't ask where. Sabi, God told Abraham to go from Ur somewhere new without telling him where. Pero, and Abraham obeyed. Sinasabi ng Panginoon, Abraham, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa'yo. Saan po, Lord? Ituturo ko sa'yo. Diba? Lord, saan nga para mapin ko na? Para mapin ko sa Google Map. Basta ituturo ko sa'yo, I will guide you. Diba? Pero anong sabi ng Bible? Sumunod pa rin si Abraham. Diba? May mga ganun ba tayong pagkakataon na sasabihin ng Panginoon sa'yo, Gab, magpastor ka. Saan, Lord? Sa lugar na ituturo ko sa'yo. Saan nga? Basta ituturo ko sa'yo. Diba? Basta. Ayoko na munang sumunod hanggat walang explanation. Diba? Pero ang sinabi dyan, si Abraham, sumunod lang siya. Kaya sabi nga, maybe, wants you to serve na different area than when you're currently serving. Meron ba dito na parang, kunwari may paglilingkod kang ginagawa ngayon, tas parang nagiging uncomfortable ka na? Ibig sabihin nun, baka may bago nang pinapagawa si Lord sa'yo. Diba? Kunwari, parang sa taong ka na dyan, pok-pok-pok-pok ng tamborin. Tapos parang minsan hindi mo na feel pok-pok ng tamborin. Diba? Baka mamaya, iba na yung pok-pok-pokin mo kasi. I mean, yun nga, baka may pinapagawa na si Lord na bago. Pero hindi ko ibig sabihin na lahat ng mga nasa tamborin ngayon, porket hindi nyo feel, umalis na kayo sa tamborin. Diba? Ibig sabihin lang nito, baka merong pinapagawa kasi si Lord na more pa sa'yo, diba? Or maybe, He is telling you to leave your town, you're wondering, but where am I going? Diba? Kaya naalala ko nga noon, explanation din ni Bishop Paul. Actually, lahat ng mga nakikita nyo sa akin, kung bakit ako ganito, malaki impluwensya ni Bishop. Kaya, halimbawa, pag tinanong nyo ako, bakit wala akong property? Bakit wala akong ganto, ganyan? Ang dami kong parang feeling ko kahit hindi niya ako anak, ang dami kong namana sa kanya. Kasi ang explanation niya sa amin, bata pa kami, bakit wala silang bahay dati. Kasi kapag inutos sa kanila ng Panginoon, punta ka dito, hindi na sila makasunod dahil doon sa house and lot nila. Kaya naintindihan nyo, bakit minsan ang mga pastor, ang hirap nilang maintindihan, bakit ganyan si pastor? Ayaw bumili ng property, ayaw bumili ng house and lot. Ayaw, 'di ba? Kasi we are not dito sa lugar na to. Hindi kami para magstay. Sa inyo, pwede, bili lang kayo. Bili lang kayo ng house and lot. Punta na lang ako. Pero kami, hindi talaga pang ganon. Kasi, if ever lang, kunwari, pastor, punta ka sa
Pastor Hem, punta ka sa Pakistan. Yung Lord, laki-laki ng mansion ko dito, punta ako sa Pakistan. Di ba? So, mahirapan. Kaya, gano'n ha. Pero again, nililinaw ko, ang mensahe sa akin ng Diyos, pwedeng hindi mensahe sa inyo. Kaya, wag niyong masyadong aanuhin lahat. Pero, in my case, ganun nga kasi. Di ba? Kaya, minsan, pag halimbawa, kaya dapat, ready ka lang. Kaya nga sabi ni di ba, Steve Hill, sabi niya nga, ang totoo daw na pamumuhay sa mundo na ito is yung parang lang, yung yung parang yung nag-i-slide lang. Huwag mong masyadong itatanim yung paa mo dito. To the point na pag pina-step ka ng Panginoon, hindi ka makastep. Kasi masyado mo nang tinanim yung paa mo dyan. Kasi ang totoong citizenship mo ay sa langit. Diba? Kaya naalala ko rin tuloy kasi may nagtanong sa akin, ano yun? Boys yun. Nasa BBS. Sabi niya, Pastor, ba't hindi ka nagbi-business? Parang gano'n. May tanong siyang gano'n sa akin. Pero kasi, ako nga, again, hindi ako pang gano'n. Kasi kapag ginanon ko na yung sarili ko, meron akong, may kilala ko yung sarili ko na hindi ko kayang mag-multitask. Na ako na pastor, tas at the same time businessman. Na parang gano'n. Posibleng gawin ko yon pero mapapabayaan ko na yung pagpapastor ko. Diba? Kaya yun yung sinasabi. Diba? Kaya nga dito, sinasabi na, but where am I going? Dapat maging ready ka. Diba? And kapag nag-undergo ka ng testing na yan, dapat ipasa mo yan. Kasi dyan din nalalaman ng Panginoon, ay, okay to pasado to. Mas mahalaga ako kaysa sa mansion ni Mira. Diba? Kaya may mga ganong inutos-utos ang Panginoon. Kaya sabi nga dyan, ano ang faith? Yan. Ano ulit? Pwedeng i-my-day ulit. Faith is following God's leading without knowing where. Yan. Yung pala ang pananampalataya na susunod ka sa Panginoon kahit hindi mo alam, 'di ba, kung saan. 'Di ba? Dati doubtful pa nga ako kung tinawag ba talaga ako sa NHA, sa Southville 3, 'di ba? Parang sa part ko kasi noon, mga kapitbahay ko yun eh. Tapos magpapastor ako sa kanila. Pero dahil sumunod lang tayo, 'di ba? Nagkaroon tuloy ng Send the Light. NHA. Okay? And kaya naman, dapat kung meron kang pagbabago, di ba, na haharapin, sunod ka lang kay Lord. Pwede yung major change na yon. Naalala ko nga, di ba, si Ate Mar, sabi niya, ang major change na kinaharap nila bilang pamilya nung nawala si Pastor Adet, di ba, parang di nila ma-explain yung kanilang nararamdaman nun. Pero, di ba, praise God sa mga buhay nila kasi nagtuloy lang sila. Paano kung, ayoko na magpastor, ayoko na maganyan. Diba? Ano na kaya nangyari? Pero again, sunod lang tayo. Pangatlo, test number 3, a delayed promise. Ito yung test na nakakapagpatanggal ng yabang. Sabi nyo nga, nakakapagpatanggal ng yabang. O kaya naman ego. Yan kasi nung nakaraan na pakinggan ko si Sabchuk. Sabi niya doon, minsan daw, yung frustration daw pala na nararanasan natin, paraan yan ni Lord, para alisin yung ego natin. Kasi di ba parang pag frustrated ka, may mga tanong ka na, Lord, bakit? Bakit ang tagal? Di ba? Parang, Lord, kailan ba darating yung kotse ko? Di ba? Lord, kailan ba lalaki yung church namin? Parang kailan ba kami magkakaayos pamilya? Kailan ba magbabago yung asawa ko? Panay kailan? Diba? Ang tawag dyan sa test na yan, delayed promise. Sabi, this time, you're asking when. Diba? Kanina, nagtatanong ka, where? Ngayon, nagtatanong ka na when. Lord, kailan? Sabi, God, when will you answer my prayer? When will our church grow? When will my marriage change? Diba? Pero huwag kang mag-alala, bakit? You're not the first to ask that question na when. Kasi lahat tayo nagtatanong yan. Diba? Kuya, kailan bang matatapos yung pila na yan? Diba? Sa PL Moon. Diba? Hanggang kailan ba yan? Diba? Diba? Yung mga hanggang kailan? Kailan ba ako mag-graduate? Kailan ba ako ganyan? Okay? And sabi nga, the Bible tells us, Abraham had that similar experience. Sabi, even when he reached the land, God promised him, he lived there by faith. Alam niyo ba yon? Na kahit nandun na nga daw siya, he lived by faith pa rin. For he was like a farmer living in tents. And so did Isaac and Jacob, who inherited the same promise. Abraham was confidently looking forward
to a city with eternal foundations, a city designed and built by God. Ito yung nakakatuwa kay Abraham na although nandun nga siya sa lugar na yon, pero ang pinaka-inaasahan niya pa rin ay yung lungsod na ang gumawa ay Diyos. Diba? Ako nararanasan ko rin yon. May mga pagkakataon na, kunwari, binibless ako ng tao. Ang saya talaga, di ba? Parang ang saya, nakakatuwa sa feeling, di ba? Andyan nga yung mapapamay day tayo na ang saya-saya natin. Pero after nun, di ba? Parang minsan nawawala yung saya. Kasi lahat ng yon merong expiration. Di ba? Kasi ang nilulook forward talaga natin? Yung saya na talagang mismong ang Diyos ang nagbigay. Di ba? Halimbawa, nagagandahan ka dyan sa lugar na pinuntahan, lalo na yung mga YA ngayon. Kaya minsan parang ako sa YA mag-suggest ng mga lugar kasi sila mismo na in their company na nararanasan na nila yung ganun. And ang kaibahan lang namin, Kristiyano tayo, 'di ba? Kapag sama-sama tayo. Kaya dapat enjoy pa rin. Pero 'di ba pag kunwari nakapunta ka na diyan, 'di ba, sa mga lugar na 'yan, yung mga pinost ni Bea, mga pinost na mga yung parang kung yung mga post ninyo, 'di ba parang after pa rin noon, longing ka dun sa better place, 'di ba? And walang iba ngayon kundi ang langit, 'di ba? Na although ang ganda-ganda, ang ganda naman dito sa BGC. Parang langit, parang lang. 'Di ba? Ang ganda naman dito sa Tagaytay, lamig-lamig, 'di ba? Pero pag uwi mo ng Monte, init pa rin. Diba? Kaya ikaw naman, parang longing ka pa rin. Kahit nga Prayer Mountain Diba? Parang natutuwa ko tayo sa mga kwento ko, sa'yo dun sa Prayer Mountain, ganyan. Pero pag uwi mo pa rin, diba? Andun pa rin yung asawa mong asungot. yung pagkapuspos mo pa rin dun sa Prayer Mountain, nawawala pa rin. Diba? Kaya parang para sa'yo, ikaw naman, longing ka pa rin. Diba? Dun sa pinaka langit talaga na ang may gawa ang Panginoon. Tsaka minsan nakakakita tayo, 'di ba, ng mga flaws. 'Di ba? Ay, okay naman dito sa lugar na 'to. Kaso ang mahal lang ng tubig. 'Di ba? Tubig 30 pesos. 'Di ba? Yung parang may mga masasabi ka pa rin. Uy, saya naman dito sa Enchanted Kingdom. Kaso naman parang nakaka naman yung roller coaster nila. 'Di ba? Parang ang dami mong mga comment pa rin. 'Di ba? Kasi bakit? Hindi pa yun yung pinaka sukdulan, pinaka perfect. Diba? And sana, ganun din yung makita sa atin ng Panginoon na naglulong ka pa rin. Dun sa, ang pinaka-best pa rin para sa'yo ay walang iba kundi ang langit. And alam niyo si Abraham, ganun yung kanyang attitude. Kaya ang sabi ng Hebrews, diba, na yung mga heroes of faith, kahit hindi nila nakita yung mga ipinangako sa kanila, nanatili silang nanampalataya, naniwala. Kaya sana, diba, ganun din tayo. How we pray, na ganun tayo, na kahit minsan, parang feeling mo, delayed na tong pangako na to maniwala ka pa rin, na maisa sa katuparan. Kasi ang Diyos na nangako ay tumutupad din ng kanyang mga pinangako. Kaya ano ang faith ulit? Faith is waiting, ito maganda to. Abraham based his life on God's promises, not explanations, and his faith grew because of it. Sana dito taas kamay na lahat ng mga tanong nyo sa Bible, nakakuha kayo ng explanation. Wow. Hindi, how I wish. Ganyan din ako. Diba? Pero minsan, alam nyo, minsan, diba, yung mga tanong natin, hindi mo talaga makuha na ng explanation. Diba? May explain na lang yan pagdating natin dyan sa langit. Tulad na lang ng mga explanation na, bakit nawala siya? Ang bait-bait niya. Ang bata pa niya. O bakit kaya siya na-aksidente? Ganito naman, ganyan. Di ba? Yung mga explanation na ganon. Minsan, hindi talaga natin nakukuha. Pero although hindi natin nakukuha yung explanation, dapat maniwala pa rin tayo. Manampalataya tayo. Kasi ganon si Abraham. Kahit hindi in-explain ng Panginoon, sige nga, i-offer mo nga si Isaac. Kasi hindi naman sinabi, at in-offer ng Diyos ay ni Abraham si Isaac. Kasi natutunan niya na simbolismo pala yun ng gagawin ng Diyos Ama sa Diyos Anak sa New Testament. Di ba? Wala kayong masasabing ganon. Di ba? At sinunod ni Abraham, ang Diyos, inoffer niya si Isaac kasi nalaman niyang magkakaroon din pala ng tupa dun sa taas ng bundok. Di ba? Walang ganon. Di ba? Clueless siya nung siya ay inutusan ng Diyos. Hindi niya parang, yung naintindihan niyo? Kaya ito ang faith, Faith is
waiting for God's timing without knowing when. Di ba? Yung, kagaya nga niyan, minsan may mga, kaya yan ang ano natin gasolina para mag-pray pa ng mag-pray. Di ba? Para mag-pray ng mag-pray persistently. Yung naniniwala ka na matatanggap mo yon without knowing when. Di ba? And minsan, masyado tayong nabibit patungkol dyan yung sa now. Faith is now. Although alam na natin yan. Yung now. Yung kailangan, Lord, 1 million pesos right now. Right now. Right now. Right here. Di ba? May mga ganyan tayong, syempre prayer. At hindi natin pinapababa ang faith natin patungkol dyan. Kaso minsan, ang great faith, it takes talagang paghihintay. Di ba? Bago mo makuha yon. Di ba? Dadating naman talaga yung 1 milyon, pero minsan, hindi sa timing na inano mo sa Diyos, sinabi mo, kundi sa timing ng Diyos. Amen? Kaya may 1 million naman palagab. Hindi lang ngayon. Di ba? Kundi malay mo bukas. Di ba? Pero, ayan nga ang faith. Waiting for God's timing without knowing when. Ako nga, nag-aalala nga ako, worried nga ako dun sa mga single ladies. Di ba? Na parang feeling ko hindi na sumaya-saya. Inisip ko, nag-aantay ba to ng God's will? Di ba? Kasi minsan parang nag-iintay lang ako ng umiti naman, ganyan. Inisip ko siguro, nagtatanong na sila, Lord, kailan ba? Di ba? Pero parang iniisip ko lang, pag mga ganon, kunwari, hindi lang sa babae, kunwari, sa lalaki rin. Minsan, ganon na lang din ba yung saya na iniintay nyo palagi? Ngingiti lang ako kapag may God's will na ako. Paano kapag dumating 40 ka na? Hindi ka ngingiti hanggang 40. Di ba? Kasi faith is waiting for God's timing without knowing when. Magkaka-God's will, Aaron. Kaso sa 50 pa. Ngayon, hindi bang ngingiti si Aaron hanggang 50 dahil doon? Di ba? Hindi, basta yung mga bagay na hindi natin alam, ipagpasa Diyos natin. Di ba? Hindi sana makitaan ka ng Diyos na nakabase ang, di ba? Parang minsan, sino sa inyo pinangakuan ng incentives? Di ba? Huy, bibigay ko incentives mo ha. Kailan? Di ba? Basta bibigay ko sa'yo. Kailan nga eh? Di ba? Hanggang sa umalis na, ayaw na magtrabaho. Kasi bakit? Yung mga, tagal naman. Di ba? Yung pala, bibigay ng incentives niya. Kaso nakapag-resign na siya. Di ba? May mga ganon. Okay? Yun, di ba? Alam na alam natin yan. Mga nakapanood tayo ng teleserye, di ba? Parang ayoko na. Mangingibang bansa na ako. Di ba? Yung pala, humabol si Daoming. So, parang, yung mga ganong mga istorya kasi hindi makapag-antay. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ang faith nag-aantay. Di ba? Sabi nga, yung love, mapagpasensya siya. Di ba? Ang faith naman, nag-aantay. Di ba? Faith waiting for God's timing without knowing when. Di ba? Minsan may ganyan din tayong parang problema when it comes sa paglipat din. Lilipat na rin naman tayo. Yaan lang natin yung bubong na bumagsak dyan. Di ba? Lilipat na rin naman tayo eh. Di ba? May mga ganun tayong problema. Lilipat din naman tayo. Yaan natin yung lababo dyan maglasti. Di ba? Pero hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kailan nga ba tayo papalipatin ng Diyos. Kaya dapat ang mga paglilingkod natin, the best pa rin na as if nandun na tayo sa lilipatan natin. As if napakaganda na ng church natin. Ganon. Tsaka na ako magwawalis pag nandun na tayo sa nilipatan natin. Okay lang, ayaw mo na alikabukan yan. Naintindihan? Kaya ayusin. Ayusin natin. Sabi mo sa katabi mo, ayusin natin. Yan, kaya pagandahin pa rin natin, ayusin pa rin natin, kasi bahay ito ng Diyos. Di ba? Kung andito lang si Tatay Dan, bahay ito ng Diyos. Makinig kayo, bahay ito ng Diyos. Kaya, amen. Amen. And then pang-apat, unsolvable problem. Test number 4, unsolvable problem. And sabi nga, this is the, how test. This is the how test. Kanina where? Kanina what? Kanina when? Di ba ngayon, this is how test. Sabi, you have a problem
and do not know how to solve it. Remember, when God told Abraham that he would be a father at 99 years old, it was physically impossible for him and his wife to have a child. Kaya kung ikaw yon, yung tao na yon na sinabihan ng Diyos, basta magkakaanak ka. Sa isip-isip mo, 99, magkakaanak. Diba? Uugod-ugod na magkakaanak. Diba? Pero sabi nga, but God did the impossible through the faith of Sarah and Abraham. The Bible tells us it was by faith that even Sarah was able to have a child. Though she was barren and was too old, she believed that God would keep His promise. Kaya ganun pala ang pananampalataya. Ganun ang mga testing ng Diyos. Natitingnan niya kung maniniwala ka pa rin, even though may tanong ka sa isip mo, paano? Di ba? Kunwari, Alona, makakasama ka sa yearn camp next year. Paano? Walang yearn camp. Basta maniwala ka lang na makakasama ka. Di ba? Paano? 3,000 ba ako? Basta maniwala ka lang. Di ba? Makakasama ka. Sorry sa mga humor. Oo nga naman, walang yearn camp. Paano? Basta maniwala tayo. Okay? May mga ganon. Yung parang, basta maniwala tayo, magkakabati sila. Paano? Parehas masungit. Maniwala ka na nga lang eh. Diba? Malay mo, pag uugod-ugod na sila, diba? Magkabati na sila. Ma-realize na nila na ano. Kasi, yung parang pinanood ko rin si David Yonggicho. Sabi niya, kaya daw babae ang mga ginagamit niya sa church niya. Kasi babae lang daw yung naranasan niya na kahit kailan hindi siya kinompetensya. Ganon. Kasi sa tuwing ang mga manggagawa niya o kabalikat niya, co-pastors niya, lalaki, lagi siyang kinokompetensya. Parang sa una, maganda. Parang sa susunod, kukompetensyahin na siya. Ngayon parang naisip ko dito, parang that time, sama-sama sila, tas panay mga lalaki yung kasama niya. Pero dahil ang tatanda na nga nila, yung parang wala na yung attitude na parang kompetensyahan, parang naisip ko rin, kunwari sa atin, basta sa mga nakaraang issue, siguro magkakaayos-ayos lahat ng ito, lahat tayo, kapag sinurrender na lahat natin sa Diyos ang pride, tsaka yabang, tsaka ego nating lahat. Pero hanggat ang babata pa kasi, 'di ba? Tapos may mga kanya-kanya pang mga ang gagaling, 'di ba? Ako nga parang kinakaayawan ko, kinaka-surrender ko. Pag yung tao ayaw na niya talagang makinig, 'yun ang mahirap na talaga. 'Di ba? Kunwari, Aaron, makinig ka kasi. Ganito 'yan, may explanation ka pero may alam na kasi siya. 'Yun ang hirap. Pero kapag dumating tayo sa punto na lahat tayo binaba natin yung armas natin, binaba natin yung walls natin, 'di ba? Ang binild natin ay mga bridge papunta sa mga kaaway natin. Doon tayo mag-unite. 'Di ba? Hindi tayo i-unite na mga kung ano-ano lang o na mga revelation, kundi ang mag-unite sa atin when we 'di ba? Kumbaga yung ego natin binaba natin, tsaka yung mga pride natin. Okay? Kaya yun yung iniisip ko na by faith magkakaayos lahat. Mag-unite lahat. 'Di ba? Pero tanongin niyo ako when, hindi ko rin alam. 'Di ba? Kaya ako hindi rin ako bida-bida na kunwari, uy, magbati na kayo. Di ba? Ako naman, pinagpe-pray ko lang, gumagawa lang ako ng tama. Kaya nga sabi ni, sa akin, sino nga ba yung ninong? Sino yung ninong? Si Robert Clancy, sabi niya, continue to be a peacemaker. Sabi niya gano'n. Okay. Sinulat ko sa mga revelation notebook ko. Ayan. Continue to be a peacemaker. Kasi gano'n ang trabaho natin. Basta, hindi mo alam kailan magbabati si AJ tsaka si Gab. Hindi mo alam. Basta peacemaker ka lang. Diba? Pag kunwari kausap mo si AJ, huwag mo siyang sasabihan ng mga sinabi ni Gab. Okay? O ganun din, si Gab, huwag mo siyang sasabihan ng mga sinabi ni AJ. Para sa dulo, makita mo, nagbati. Uy, nag-lunch ng sabay. Diba? Ganun yan. Diba? Pero kasi, alimbawa, pag tuloy-tuloy tayo sa,
Jay, alam mo ba, nung nakaraan, sa Boys Fellowship, sinabi ni Gab sa'yo, kala mo daw kung sino ka. Diba? Si Gab na, Gab, alam mo ba, sabi ni AJ, kala mo daw kung ano ka? Kala mo kung, di ba? Basta, di ba? Kaya yung dalawa, hindi talaga yung mga ano-ano. Kasi may mga sinasabi yung mga ano-ano. Di ba? Kaya kung ikaw, di ba, nagkaroon ka ng mga maging peacemaker ka lang. Di ba? Yung maganda, yung kaya mo na. Kaya sabi nga, ano daw ang faith? Faith is expecting a miracle without knowing how. Di ba? Kung paano. Kasi sila, naniwala lang sila. Naniwala lang si Sarah, paano ko magkakaanak? Minupos na nga ako. Ganyan. Di ba? Pero hindi niya alam paano. Naniwala lang siya. Okay? Amen? Amen. Sino dito naniniwala pagpapalain siya ng Diyos? Ng Diyos? Sino naniniwala magkakaroon siya ng kutsi? Yeah. Maniwala ka lang. Di ba? Naniniwala mapapromote. Mag-graduate. Maniwala ka lang. Kasi pag inalis mo na yung paniniwala sa buhay mo, ay wala. Sabi nga ni Oral Roberts, diyan tumatakbo ang Kristiyanong buhay sa paniniwala. Huwag mong sayangin, huwag mong tanggalin ang paniniwala mo. Di ba? Amen. Have faith. Okay? Amen? Amen. Without knowing how, kung paano. Di ba kaya sa susunod 10, tama ka sa yearn camp ha? Amen. Oo. Amen ka na lang. Amen. Claim it. Di ba? Siya, sama ka ha? Amen. Ito talaga, ang bait talaga. Ganun lang. Ayan, okay? So, pag may mga unsolvable problem, wag mo nang ika-worry. Wag ka nang mag-worry dyan. Wala ka nang magawa eh. Iwo-worry mo pa. Diba? Kaya pag wala kang nang magawa, ano yung ninote mo nung nakaraan, tin? Let go and let God. Diba? So, ipagpasa Diyos mo na lahat. Kung makaduro eh. Ano yung ninote mo, tin? Ayan, sabi nga, you might be experiencing a problem in your family or your church that seems unsolvable. But as you trust God, even with the unsolvable, your faith will grow. Amen? Para sa'yo, unsolvable. Pero sa Diyos, nothing is impossible, di ba? And then test number 5, less loss. Yan. Sino naman nakaranas nito sa inyo niyan? Yan. May mga testings na ganyan. Okay? Sabi, sometimes we face a loss in life that makes no sense. Sabi, often we look for an explanation even when there is none. Sabi, you can spend your life looking to explain the unexplainable. Minsan may mga ganun tayong, di ba, tanong sa buhay, ba't nawala to? Nagtatights naman ako. Di ba? Ba't nawala yung friend ko? Healthy naman yun. Lagi nga nag-exercise yun. Bakit na na aksidente? Ang ganda nga ng motor nun eh. Di ba? May mga, tayo, parang nararanasan na walang explanation. Sabi nga, unexplainable. Pero sabi nga, our response to this, sabi, senseless is usually why. Di ba? Why did the person I love die? Why did my dream end? Or why did I lose my job? Ba't ako nawala ng trabaho? Di ba? And sabi nga, imagine putting yourself in Abraham's shoes. Sabi, God asked him to sacrifice his son, his only son, upon which all of his dreams of fathering a nation rested. Sabihin nyo maigi yun. Ito na lang pag-asa niya para dumami sila. Sabay ipapa-offer pa ng Diyos. Pero sabi nga, Abraham couldn't explain why God asked him to do this. But in faith, he obeyed. And then God provided another way. Diba? Kaya nga, ganun din. Minsan sa buhay ko rin, ganun din ako, nararanasan ko rin yung mga ganun. Yung parang may nawala, o kaya naman may ipapagawa sa'yo si Lord. Ngayon, naghahanap ka ng explanation pero wala. Pero in the long run, as you obey the Lord, makikita mo, kaya pala. Kaya pala ganun. Kaya pala, ito yung nakatuluyan ko. Kaya pala, dito ako dinala ng na church, di ba? So, yun nga, laging may explanation, merong resulta pag sa dulo na.
naalala ko nga yung sa yung sa DigiCars, parang iniisip ko noon, Lord, nagtatights ako pastor pa ako, tapos biglang nabiktima ako ng ganito. Tapos parang in the long run, nakita ko, okay, kaya pala pinakita to ni Lord, para ipakita sa akin na kaya ko kasing bayaran yan without, parang consulting them, di ba? Kahit walang ganun, kaya kong i-provide yan. And nakita ko nga, talagang, akala ko kasi noon, hindi ko kayang bayaran yung ganito, yung amount na ganito. Tapos biglang pinakita ni Lord, di ba, kailan? Doon sa kalugihan ko pa. Minsan sa kalugihan din natin, may pinapakita si Lord. Bakit may naluluging ganito? Bakit may mga ganyan? Minsan, ang pagkalugi rin, tsaka failure, hindi ikaw yan, hindi mo identity. Kasama yan sa lesson. Di ba? Kasama yan sa mga testing. Kaya wag mong i-identify yung sarili mo na failure ka na. Kasi bakit? Hindi mo alam, yun pala ay step forward para marating mo. Yun dapat mong marating kay Lord. Amen? Kaya minsan, sa atin din, hindi tayo dapat matakot kung minsan nagfe-fail tayo o kaya naman may mga nawawala sa buhay natin. Feeling kasi natin, pag may mga nawala, ano ang ina-apply natin? Di ko kaya. Di ko kayang wala ka. Di ko kayang ganito ka. Diba? Ako nga nung pag may mga nariringgan ako, susurrender ko na po siya. Ayoko na po talaga sa Kanya. Suko ko na po siya kay Lord. Ako pa yung naghahabol Oh, sure ka ba? Ayaw mo na talaga sa Kanya? Surrender ka na? Break na kayo talaga? Diba? Parang ako pa yung nagaganon. Pero sila talagang desidido sila na ayoko na break na po talaga. Ayoko na po. Parang naisip ko, parang minsan dapat kabiliban ko nga sila na kaya pala nila. Diba? Na kahit wala tong ganito, kahit walang ganyan. Kasi minsan yung loss natin, yan din ang ginagamit ni Lord, 'di ba? Para mag-gain natin siya. Naintindihan? 'Di ba? Na minsan kung kailan pa nawala tong ganito, dito mo na appreciate na ganito pala, ganyan pala. Okay? Kaya sabi nga, faith is trusting God's purpose without knowing why. 'Di ba? Lord, ano bang purpose nito? Ba't nawala to? 'Di ba? Yan pala ang pananampalataya. Kahit hindi mo alam bakit, pero nagtitiwala ka sa purpose ng Diyos. Okay? Kasi naniniwala tayo doon na lahat ng nangyayari sa buhay natin, pinopurpose yun ng Diyos para sa ikakabuti natin. And ito na, last na to, test number 6, a prolonged pain. Okay? Diba naman yan, Pastor? Grabe naman yung mga testing na yan. Matindi. Yan, a prolonged pain. So, tinitrain din pala tayo ng Panginoon dyan. Pag sinabing a prolonged pain, ito naman yung tanong dyan. This is the how long test. Kanina, how lang, di ba, yung tanong. Ngayon, how long? Di ba? Gaano katagal? Gaano katindi? How long? Sabi, it's about the chronic pain in your life. Sabi, whether it's relational, spiritual, or physical, it is suffering that won't go away. You simply must live with it. Di ba? Yung kay sa seed rot, sino ba yung guest niya nung nakaraan na wala ring ng paa, ay parang na siya, hindi na siya nakakatayo. Tapos parang dumating din yung time na nagtanong siya kay Lord, Lord, di ba miraculous God ka? Pero bakit hindi mo ko pinapagaling sa pagkalumpo na to? Di ba? Yung pala, may sagot sa kanya ang Panginoon, may purpose si Lord, bakit siya nandun sa kalagayan na yon. And minsan may mga ganyan sa buhay tayo, parang you must simply live with it. Yung parang dapat masanay ka lang sa prolonged pain na yan, kasi may purpose pala si Lord. And sabi nga dyan, in Hebrews 11:24-26, the Bible tells us that Moses endured all kinds of suffering, tulad na lang ng conflict, criticism, and pain. Diba? Sa pagpapastor niya, sa paglilid niya, may mga ganyan palagi to pursue what God wanted to do through his life. And sabi, at times, he must have asked God, how long, Lord? Diba? Minsan, kumbaga parang pwede siya magtanong sa Panginoon, how long, Lord? And Moses didn't choose what felt right. Sabi, God's word tells us this about Moses. Sabi, he thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt, for he was looking ahead to his great reward. Kaya tayo, ganun din tayo, di ba? Alam natin yung pangako ng Diyos. Pwede naman tayo bumalik sa kanya-kanya nating Egypt. Tama? Gaya ng mga naiisip na mga Israelita noon. Pero bakit hindi natin ginagawa? Kasi alam natin, ang pangako ng Diyos, much better siya. Diba? Sa
Diyan nyo makikita sa Hebrews 11, di ba? Na kahit may right siya, pwede niyang gawin yon, di ba? Pwede siya magtanong sa Diyos, hindi niya ginawa. Di ba? Kasi tumitingin siya doon sa kalangitan. Kaya ganun din tayo. Minsan may mga testing tayo nararanasan at hirap, pero pag tiningnan natin yung future natin, walang say itong nararanasan natin sa mararanasan natin dito sa langit. Dito ako naka-relate ng matindi. Sabi, this test helps you to develop faithful persistence. Sabi nyo nga, faithful persistence. Di ba? Isipin nyo, faithful na, di ba? Persistent pa. Sabi, you don't always feel like preaching every Sunday morning. Para sa mga pastor natin dyan o sa mga teachers, you don't always feel like turning the other cheek when you face criticism. And you don't always feel like staying in a troubled marriage. Pero sabi nga, but like Moses, next. Sabi, but like Moses, basa, we keep going and that's faith. Diba? Naramdaman nyo rin ba yun? Yung parang feeling mo, hindi ka makabangon, pero you keep on going, that's faith daw. Diba? Pag hindi mo feel itong nararamdaman mo ngayon, pag hindi mo feel na batiin siya, pero ginawa mo pa rin, that's faith. Pag hindi mo feel magturo ngayon, pero nagturo ka pa rin, that's faith. Pag hindi mo feel na magmahal ngayon, pero nagmahal ka pa rin, that's faith. Okay? So, yan ang kailangan natin nowadays. And sabi nga, dun sa nabasa ko, ang sa atin bukod sa love, sa last days, ay ang pananampalataya. Ang tutulong sa atin mag-overcome ay ang pananampalataya. Kaya, wag natin hayaan na mawala ang ating pananampalataya. And ito na yung last. Kaya ano naman ang faith? Ulit, faith is persisting through pain without knowing how long. Di ba? Kaya bravo, di ba? Taas kamay, taas noo tayo sa mga, minsan may mga nararamdaman, pero tuloy lang, di ba? Minsan parang hindi naman to yung sinasabi mong ideal day, pero tuloy ka pa rin. And that is faith. Okay? Kaya sa ating conclusion, ito, alam niyo ba yung kanta ni sino nga ba yun? Courtney sa Collingsworth. Ang title niya yung Your Ways Are Higher Than Mine. So, kakantahin ko lang. Kakantahin natin. Yan. Maganda ang Your Ways are Higher Than Mine. Okay? So, pag alam nyo, kanta rin kayo. Tapos, natin, pag-aralan natin ang ibig sabihin. Pabigay nga kay ate mo para siya magkanta siya. Sino ka? Si Jess. Ikaw, Jess. Kanta ka rin. Simulan mo nga. Ano nga ba? Not what I prayed for. It's not what I wanted. It's not something I understand. My circumstances seem so confusing. I'm placing it all in your hands. Ito yung chorus niya. Your ways are higher than mine. I want mountains to move. You want me to climb. So I'm gonna trust your word, your will and your time. Your ways are higher than mine. Tingnan niyo yung mga sinasabi ng lyrics. I'm sure I will look back and marvel at how you knew best all along. You see from heaven, you know it's the hard times that make my faith steady and strong. Sabay kayo. Your ways are higher than mine. I want mountains to move. You want me to
time. Your ways are higher than mine. Tas may bridge siya. To doubt, help me believe somewhere so far above me. Your ways are higher than mine. I want mountains to move. You want me to climb. So I'm gonna trust your word, your will and your time. Your ways are higher than mine. Ay, wala. So higher than mine. Yeah. Isa na lang. Your ways are. Your ways are higher than mine. Okay lang. You want me to climb, so I'm gonna trust your word, your will, your time. Your ways are Yeah. Tapos itong second song naman, medyo masaya ba to? Oh, masaya ba to? Yung tanong to, masaya ba? Yan, trust and obey naman. Yan. So ano daw gagawin natin kapag may mga testing? Ito, trust and obey. Yan. Alam nyo to. 1, 2, 3, go. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Chorus, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Hallelujah. Not a doubt nor a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says He will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Ulit, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Yan, palakpakan natin si Lord. At kapag hindi mo nga alam, di ba, kung ano yung gagawin, just trust and obey. Tiwala ka lang, tapos sunod ka kay Lord.